Grabe. Pucha, lalim. Parang bumagal yung motor. Humina yung hatak bigla. Sa init. Kailangan natin ng tubig. Tubig ba? Ngayon nga unang beses naming bibiyahe. At ang aming destinasyon ay ang lugar na malapit sa puso ko. Kung saan ako lumaki at nakaisip, ang Montalban, Rizal. Noong simula ng mga taong 1871, noong mga panahon ng pananakop ng Espanya, itinatag ang Montalban bilang isang bayan ni Padre Estacio, isang katutubong taga-Pasig. Bago iyon, ito ay isang mapag-isang baryo na sakop ng munisipalidad ng San Mateo na ngayon ay katabing bayan. Tinawag ng mga katutubo ang baryo na Balite dahil sa matataas at malalaking puno ng balite sa mga gilid ng ilog ng Montalban. Ngunit kalaunan ay binago ng mga Espanyol ang pangalang ito bilang Montalban mula sa salitang Kastila na monte na nangangahulugang bundok dahil ang bayan ay napapaligiran ng mga bundok. Nagsimula ng puntahan ng mga turista ang lugar na ito dahil sa taglay na kagandahan at kalikasan at mapaghamong daan ng kalsada para sa mga bikers. Ngayon nga ay samahan nyo kaming bumiyahe mula sa Bulacan patungo sa Montalban, Rizal. Travel tayo going to Montalban, Rizal, which is my hometown. Medyo excited kami ngayon kasi first time namin makakalayo. Tsaka kakakuha ko ng license ko, kaya ito talaga yung unang-unang beses na magta-travel kami ng malayo. So hopefully na maging maayos yung travel natin at smooth yung biyahe. So samahan nyo kami guys, tara, punta na tayo. Alam nyo guys, sobrang tagal ko na gusto matuto mag-drive. Lagi nga ako naiinggit sa mga taong nakakapag-travel gamit ang motor. Kaya ngayong marunong na ako, sobrang saya ko. Sabi ko sa sarili ko noon, papatugtugin ko talaga ang kanta na to kapag natuto ako magmaneho. Kaya tara na.
welcome to Angat. Angat na tayo guys. Hindi na tayo sa Angat. Ang bilis lang. Walang tao sa kalsada oh. Tayo lang oh. Gantong-ganto guys ang probinsya. This is the what you call the provincial feels. Grabe. Bucha lalim. Pasubo yung ang ganda ng alam mo yun, yung paano kaya kung gabi ano, bibiyahe ka ng ganyan. Ang haba, ang ganda ng kalsada tapos biglang lumalalim. Puta ragis. Napapamura ko ah. Sige. Hanap ako ng ano, puno na saktong alas 6. So, ang ganda ng ano, ang ganda ng view. Dito tayo ngayon sa ano, Angat. And ano, tanaw natin yung Angat River. Ayun. Okay, so time check 6:04, entering Norsagaray, province of Bulacan. There, let's go. Nga guys, first time namin napadaan dito at habang nasa biyahe nga kami, napahinto kami kasi napakaganda ng view guys. Ano, pakita ko sa inyo ha. Ayun, tara na guys at i-meet pa namin yung kapatid ko dun sa may bridge. Actually hindi ko pa alam yun pero basta pag nakarating tayo sa bridge yun na yun. Let's go. Yun guys, update lang, nagkasalisi kami ng kasama namin, so ng kapatid ko. So ngayon, nag-share location na lang kami, hinihintay namin siya dito. Mga 15 minutes daw sabi ni Google Map. Hopefully dumating siya kaagad. Kasi baka magkaligaw-ligaw kami ngayon. Ayun. So well, okay lang kahit maligaw kasi first time naman. Tsaka ina-enjoy naman namin yung biyahe. So yung kasi tinuro rin
Yun din kasi tinuro ni Waze, kaya sinundan lang namin. So, update na lang namin kayo mamaya guys, no? Okay. Bye. Guys, update lang natin. Nagkita na kami ng utol ko. Ayan. Ang layo nang naabot pala namin. So, didiretso na kami. So, samahan nyo kami guys. Update na lang namin kayo mamaya. Tara, go! Ayun guys, ano na kami, from Bulacan going to Rizal. Diyan sa harapan namin yung kautol ko, sinusundan namin. Parang bumagal yung motor. Habang bumibiyahe nga kami ay nakaramdam ako ng kakaiba sa aking motor. Parang bumagal yung motor. Humina. Oo nga. Kasi mamig doon. Nagpapainit pa. Humina yung hatak bigla. Dati-rati pag ganito nakakatodo, papalo na ng 50. Ngayon ano lang oh, 30 lang oh. Talaga sa car. 27 na lang yung takbo. Wala. Ano nangyari? $28 na lang ang takbo. Hindi. Alam ko yung pulso ng motor eh. Hindi ako maka-overtake dun sa isa oh. Hindi ko maabutan oh. Tinatodo ko na yan. O dahil paakyat lang. Hirap yung motor eh. Hindi naman to ganun katas. Diretso lang ba? Ayun, nasa likod lang natin siya eh. Mataas
Humina yung hatak ng motor, Gios. Humina. Di ko nga sinasagad to eh. Di ko sinasagad. Ha? Biglang humina? Baka wala daw buwelo. Posible naman. Oo nga. Sige nga, sige nga. Hindi na nga ako nakatiis at huminto na kami sandali upang tignan. Akala namin ay natural lang kasi nga unang beses namin nagbiyahe kaya nagpatuloy lang kami. Subalit hindi talaga kami nagkamali. Ramdam ko na merong mali sa motor hanggang sa Meron nga, oh, yun oh. Mausok Sa init. Kailangan natin ng tubig? Tubig ba? Sabi na eh. Kanina, sobrang ano yan, okay na okay siya. Nung paghinto lang natin doon, nung pag-arangkada natin, saka ko lang naramdaman ako, ano, nag-iba yung ano niya. Medyo iba, nakasunod ako kasi, nakakamoy ko eh. Kasi lang pa tayo. Eh, kaya ito ko dadaan lang. Dadaan lang. Kailangan palamigin yan eh. Ilipat mo nga sa pantay kuya. Ikutin natin yung gulong. Pawak Ano tayo ah? Hawak mo na dito. Baka naka-handbrake ka. Naka-handbrake nga ako kanina. Paano ba ito release? I-release yan, di ba? Oo. Ay, shh! Kaya nga po, naka-handbrake nga ako. Handbrake ka? Kaya pala. Parang may kargang tatlong tao nun. Palamigin lang muna natin, didiretso na uli yan. Ayan. Baka na ano yung ano, brake pad no? Reno, saka yan yung bushing niya, no? Oo. Yan, no? Ito sa gitna. Naka-handbrake nga ako, putya. Kaya pala. Hindi mo binitawan? Baka yung nangyari sa kotse sa... Yun guys, nakalimutan ko, naka-handbrake nga pala ako. So, ilang ahon na yung dinaanan namin. Umusok na yung preno niya. Tapos nakamoy goma na. Kalimutan ko na naka-handbrake. Kaya pala sabi ko naging 30 na lang yung takbo ng motor. Papahinga muna namin yung motor kasi sabi ng utol ko baka nagbabaga na daw yung mags eh. So update namin kayo mamaya guys. Ayun guys, what's up? Ito nga, hinihintay namin lumamig yung mags ng gulong ng ano natin, ng motor kasi nga sobrang init. First time nangyari yan guys. Ang nangyari, yung handbrake nakalimutan ko kanina. Ang layo na ng tinakbo namin, tapos puro may mga paahon pa, dalawa pa kami, tapos may dala pa kaming mabigat. So umusok siya sa sobrang ano talaga, kabawa nga yung motor eh. Papacheck ko nga yan mamaya eh. Kaya ano, bukas papacheck natin kung okay pa. Sa mismo Honda na lang siguro. Ayun nga. So ito, bumili muna kami ng tubig. Pahinga muna kami. Bigyan namin siya 30 minutes para ano, para lumamig. Ayun, uli, update na lang namin kayo mamaya pag ano, sa biyahe na tayo. Sige, bye-bye. Bakit yung tinakpan mo? Bakit ito? Yung screen yung tinakpan mo, hindi yung camera. Magkasati yung screen eh. Okay naman na.
balik sa dati. Bali papacheck na lang natin siya sa susunod pag uwi natin. Pero sa ngayon ano siya, so fine, so good. Parang walang nagbago sa performance. Parehas lang. Okay, so ayan, update na lang namin kayo mamaya. Woo! Balik sa dati. Konting piga ko lang, umarangkada na uli. Okay na Gios. Gios. Okay na okay, parang walang pinagbago. Yo, naka-record tayo, labs. Ayos na ayos, guys. So nalulungkot ako para sa motor ko, pero hindi pa rin na tayo pinabayaan. Oh, walang pinagbago guys ang performance, same na same. Talagang ano lang, talagang napuwersa lang siya kanina. Napuwersa lang kanina. Buti na lang kamo, malapit pa lang yung tinatakbo namin. Hindi pa ganun kalayo, tsaka hindi lahat pataas, puro may mga pababa din. Bali papacheck na lang natin siya. Smooth na smooth pa rin, smooth na smooth. Walang pinagkaiba.
Wow! Ano naman? Kita mo naman yan, di ba? Dahan-dahan. Ay, daming prutas, oh. Avocado, langka. Ano, daming butas. Oh, diretso lang to eh. Uy. Puta. Ah. Naka-video ba yan? Oh, Kaya natin to guys.
pare. Kumusta? Oo nga eh, layo. Putik. Ito nakilala ko na pa rin Johnny. Patuloy ang buhay. Tulad ng biyahe natin ngayong araw. Tanggapin ang bawat hamon bilang isang pagkakataon sa pag-unlad. At hayaang dalhin ka ng hangin ng pagbabago tungo sa isang magandang bukas. Ano man ang mangyari, patuloy ang buhay. Hindi ito tungkol sa pagmumuni-muni sa nakaraan o takot sa hinaharap, kundi sa pagtira ng buong buo sa kasalukuyang sandali at pagpapahalaga rito. Hanggang sa susunod nating biyahe, nagpapasalamat kami sa inyong panunood. Touchdown, pre! Yun guys, dito na tayo. Touchdown. We arrive at our destination pala.